Tahimik ang baryo Santa Elena sa gabi. Tanging mga kuliglig, tahol ng aso, at kaluskos ng mga dahon sa hangin ang maririnig. Ngunit para sa matatanda ng baryo, alam nilang hindi lahat ng tunog sa gabi ay galing sa kalikasan. Mayroong iba, mas nakakatakot, mas nakakapangamba. Kung makakarinig ka ng pagaspas ng pakpak sa kalagitnaan ng gabi, huwag ka nang lumabas. Babala ni Lola Mencia kay Amara habang hinihipak ang kanyang tabako. Huwag na po kayong mag-alala sa akin, Lola. Kung hindi niyo po alam, ay kayang-kaya ko pong alagaan ang sarili ko. Pagmamalaking sambit ni Amara kay Lola Mencia. Ayaw niyang mag-alala ang matanda. Kahit hindi niya kasi ito kamag-anak, ay malapit ito sa puso niya. Ito kasi ang palaging sumusubaybay at nagbibigay sa kanya ng pagkain noong pinaslang ang kanyang mga magulang nang hindi nakikilalang nilalang. Kahit sobrang tinutukan ng mabuting kapitan ng kaso, ay hindi talaga nila nalaman kung sino ang salarin. Kahit mismong si Kapitan Mariano ay nalungkot sa pagkamatay ng kanyang mga magulang, kung kaya't lahat ng pangunahing pangangailangan niya ay ipinagkaloob nito. Palagi siyang lumalabas sa gabi. Maganda siya, tahimik, at misteryosang nakatira sa gilid ng baryo. Wala siyang pamilya, walang malapit na kaibigan, maliban kay Lola Mencia at Kapitan Mariano. At walang nakakaalam kung saan siya nagmula. Hindi kasi siya nagpapakita sa umaga. Ang alam lang ng mga tao, tuwing hating gabi, madalas na naririnig ang alingaw-ngaw ng malalakas na pakpak. Isang gabi, naglalakad si Amara sa gilid ng bukid. Ang buwan ay bilog at ang liwanag nito ay tila tumutusok sa kanyang balat. Huminto siya sa isang lumang puno ng balete. Huminga ng malalim at biglang bumuka ang kanyang likod. Sa isang iglap, lumitaw ang malalapad na pakpak na kulay itim. Kumikislap sa sinag ng buwan. Bumuka ang kanyang dibdib. Umigting ang mga ugat at ang kalahati ng kanyang katawan mula bewang paitaas ay humiwalay sa kanyang ibabang bahagi. Panahon na, bulong niya bago siya lumipad patungong kabundukan. Si Amara ay isang manananggal, ngunit may sikreto siya. Hindi siya pumapatay ng inosente. Ang mga pinupuntirya niya ay mga makasalanang lalaki ng baryo, mga nang-aabuso ng kababaihan, mga magnanakaw at mga mapagsamantala. Isang gabi, sinalubong siya ng grupo ng mga lasing na lalaki sa kalsada. Hoy Amara, ang ganda mo talaga. Kahit 10 oras na ng gabi. Ang sexy-sexy mo pa rin. Samahan mo naman kami, baka may maibigay kang init sa amin. Biro ng isa, sabay tawa. Kilala ko kayo. Kayo ang nagnakaw ng kalabaw ni Mang Nestor. Oo, kami nga. Eh, magagawa ka ba? Kayo rin ang bumugbog sa anak ni Aling Persing na may sakit sa pag-iisip. Totoo yan. Ayaw kasi namin ng magulong kausap eh. At kayo rin ang humalay sa dalagitang anak ng tindera ng uling. Diyan ka nagkakamali. Mag-isa lang akong gumawa nun. Ayokong may nakikihati sa mga kursunada ko eh. Kaya ikaw, paiinitin mo ang aking gabi ngayon. Sambit ng pinakapinuno ng grupo. Sumingkit ang mga mata ni Amara. Kung alam nyo lang, hindi nyo nakakailanganin ng init. Bigla niyang inilabas ang kanyang pakpak at matutulis na kuko. Napaatras ang mga lalaki. Manananggal! Tulong! Manananggal! Sigaw ng isa. Ngunit huli na. Dahil sa isang iglap, sinunggaban ni Amara ang pinakamalakas sa kanila
at tinuhog ang dibdib gamit ang matalim na kuko. Hindi ako pumapatay ng mabuti. Pero kayo, mga demonyo, saan nyo ng tao? Habang nagsisisigaw ang mga natira, isa-isa silang pinabagsak ni Amara. Ang kanilang mga hiyaw ay natabunan ng ingay ng kanyang pakpak at hampas ng hangin. Ngunit hindi lahat ay bulag. May isa sa baryo na matagal nang nagmamasid. Si Elias, isang batang albularyo na may dalang pamana ng kanyang ninuno. Isang matulis na sibat na yari sa kawayan at pinahira ng langis ng nyug at bawang. Alam kong hindi lahat ng halimaw ay masama, wika niya. Pero ikaw, Amara, kailangan kong malaman ng totoo. Isang gabi, hinarap niya si Amara sa gitna ng kagubatan. Alam kong ikaw ang dahilan ng mga namamatay dito sa baryo. Alam mo ba kung bakit hindi ka pa rin namin pinapatay? Oo, dahil hindi niyo ako kailangang patayin. Alam niyong ang mga pinapatay ko ay mas malala pa sa halimaw na iniisip ninyo. Sagot ni Amara, habang nakahanda ang kanyang pakpak kung sakaling kailangan niyang tumakas o lumaban. Dumating ang isang gabi na sumalakay ang isang tropa ng mga totoong aswang sa baryo. Hindi na kayang pigilan ng mga tao. Isa-isa silang dinudukot ng mga halimaw. Elias, kailangan ko ng tulong mo, sigaw ni Amara. Bakit kita tutulungan? Isa ka ring halimaw eh. Kung hindi tayo magsasama, mauubos ang mga tao sa baryo. Nagkatinginan sila. Sa huli, sabay silang gumamit ng sandata. Si Amara ay ang kanyang mga kuko at pakpak, at si Elias ay ang kanyang sibat. Nagpakawala ng sigawan at atungal ang mga aswang. Isa-isa silang lumusob. Amara, sa kaliwa mo. Elias, bantayan mo ang iyong likod. Binabantayan nila ang isa't isa habang nakikipaglaban. Pumutok ang hangin sa bawat hampas ng pakpak ni Amara, habang tumutusok naman ang sibat ni Elias sa dibdib ng mga halimaw. Hindi ko akalaing makikipaglaban ako kasama ang isang manananggal. At hindi ko rin akalaing magtitiwala ako sa isang tao. Matapos ang matinding labanan, napuksa nila ang karamihan ng mga aswang. Ngunit nang babagsak na ang huling halimaw, isang matinding katotohanan ang lumabas. Ang pinuno ng mga aswang ay si Lola Mencia. Matanda ng baryo na noon pa may nagsisilbing ikalawang magulang ni Amara at palaging tumutulong sa kanya. Nalinlang ko kayo ng matagal na panahon, sabi ni Lola Mencia, habang unti-unti itong nagbabago ng anyo. At ikaw, Amara, ako ang tunay na dahilan kung bakit naging manananggal ka. Ikaw ang aking apo. Hindi, imposible. Hindi maintindihan ni Amara ang mga revelasyon. Bakit kailangang ilihim ng matanda ang totoong ugnayan nito sa kanya? Nakamag-anak pala niya to at totoong lola. Pinasa ko sa iyo ang sumpa, kaya ganyan ka kalakas. Para balang araw, ikaw ang mamumuno sa amin. Pero pinili mong magpakabuti, Amara. Apo, hindi pa huli ang lahat. Masama ang mga tao. Kayang-kaya natin silang mapasailalim sa ating kapangyarihan at gawing alipin. Ngunit imbis na sumama, hinarap siya ni Amara. Hindi porket hindi ako nakikipaglapit sa mga tao, ay ibig sabihin noon ay hindi na rin ako nakakakita ng kanilang kabutihan. Hindi ako magiging kagaya mo kailanman. Ang dugo mo ay nasa akin nga. Pero mas pipiliin ko pang maging tao kaysa maging katulad ninyo. Kung gayon, wala na akong magagawa kundi paslangin ka.
at mag-alaga ng panibagong maaaring maging pinuno ng mga katulad natin. Mabilis na umatake ang matanda na nasa anyo ng isang malaking nilalang na may malalaki rin at matitigas na kalamnan na nababalutan ng balahibo. Umusli ang mga ngipin noon at tumulis ng husto ang mga kuko. Nagpambuno ang maglola. Subalit dahil nakakalipad si Amara dahil sa kanyang mga pakpak, ay nakakaiwas siya sa mga pag-atake ng matanda. At sa tuwing siya naman ang bubulusok pa ibaba, ay walang kahirap-hirap na nasasalag ng matanda ang kanyang mga bawat pag-atake. Lihim silang nagkatitigan ni Elias. Alam niya na ang gagawin. Lumapag siya sa lupa at dumugtong sa kalahati niyang katawan. Nilabanan niya ng buong lakas ng matanda. Ibinigay niya ang lahat ng natitira niyang puwersa. Napapaatras ang matanda habang siya'y umaatake. Ang hindi alam ng matandang aswang ay kanina pa nakaabang sa likuran si Elias at naghihintay ng pagkakataon. Sa huli ay bumaon ang sibat ni Elias na may kargang langis at bawang sa likod ng aswang at tumago sa dibdib nito na naging dahilan ng kasawian. Pagkatapos ng lahat, naging malinis ang baryo mula sa mga halimaw. Ngunit na natiling misteryo si Amara. Babalik ka pa ba sa amin? Tanong ni Elias. Hindi ko alam. Sagot ni Amara. Pero kung sakaling babalik ang dilim, ang kailangan mo lang gawin ay tawagin ako. At sa isang malakas na pagaspas ng pakpak, lumipad si Amara patungo sa kadiliman ng kabundukan. Hindi bilang halimaw, kundi bilang tagapagtanggol. Makalipas ang ilang buwan, mula nang mapuksahan nila ni Elias ang mga aswang, muling bumalik ang katahimikan sa baryo Santa Elena. Ngunit alam ng matatanda, ang katahimikan ay hindi pang matagalan. Sa madilim na bahagi ng kagubatan, may mga nilalang na bumubulong, nagsasagawa ng ritual at nagpapakain ng dugo sa apoy. Sila ay isang pangkat ng mangkukulam mula sa kabilang probinsya. Pinamumunuan ng isang matandang kilala bilang Higanteng Isabel. Isang babaeng mataas, payat at baluktot ang katawan. May buhok na parang halamang ligaw at mga mata na kulay abo. Pinatay nila ang mga aswang. Ngayon, kami naman ang maghahari sa baryo. Anya, habang pinapaso ng apoy ang hawak niyang manika, nagawa sa buhok ng tao. Sa kabilang dako, si Elias ay muling namumuhay bilang albularyo ng baryo. Marami siyang natutunan mula sa naging laban nila ni Amara kontra sa matandang aswang, lalo na ang pagtitiwala sa nilalang na minsang kinatatakutan. Isang gabi, biglang bumaba mula sa langit ang pamilyar na pagaspas ng pakpak. Elias! Bulong ni Amara. Amara? Gulat na bati ni Elias. Akala ko hindi ka na babalik. Tahimik ang baryo, kaya bumalik ako. Pero may kakaibang hangin akong nararamdaman. Malamig, mabigat, parang may masamang pangyayaring darating. Tumingin si Elias sa malayo. Hindi ka nagkakamali. May mga mangkukulam na gumagala. Mas tuso sila kaysa sa aswang at marunong mag-isip. Kinabukasan, isang pamilya sa baryo ang nakitang tulala. Nakapako ang tingin sa kawalan. Ang kanilang balat ay puno ng mga marka na parang sinusunog ng apoy. Tulong! Ang pamilya ni Aling Marta! Kinukulam! Sigaw ng isang bata. Mabilis na dumating si Elias at Amara. Elias! Nanginginig si Aling Marta. May babaeng matangkad. Humahalakhak siya kagabi. Tapos bigla kaming hindi maagalaw. Sumingkit ang mga mata ni Amara.
Si Higanting Isabel yun. Nang gabing yun, lumusob ang tatlong mangkukulam sa baryo. Dala ang kanilang mga paniki at apoy. Mga tao, lumuhod kayo at kilalanin si Isabel bilang inyong bagong reyna. Sigaw ng isa. Lumabas si Amara at Elias. Kung gusto ninyong sakupin ang baryong ito, mauuna muna kayong dumaan sa akin. Wika ni Amara. Bumuka ang likod at lumipad ang kanyang kalahating katawan. Nagtagpo ang dalawang puwersa sa gitna ng plaza. Manananggal ka pero hindi ka namin kaalyado. Ang kapangyarihan mo ay dapat napapasailalim sa amin. Sigaw ng isa sa mga mangkukulam. Hindi ako alipin ng kahit sino. Sagot ni Amara. Naglabas ng mga apoy ang mga mangkukulam at itinuon kay Amara. Ngunit mabilis itong nakaiwas gamit ang kanyang pakpak. Lumusob siya at tinuhog ang isa gamit ang matalim na kuko. Elias, sa kanan mo. Hinampas ni Elias ng sibat na may langis at bawang ang isa pang mangkukulam. Hindi nyo kami matatalo. Mga halimaw na walang kaluluwa. Sigaw ni Elias. Mga halimaw din kayo eh. Balik na sigaw ng mangkukulam. At least ako, maganda. Hindi tulad nyo. Ang papangit nyo eh. Pang-uuyam ni Amara sa mga mangkukulam. Nagtagisan sila hanggang matakpan ng usok ang buong plaza dahil sa ritual na ibinaon ni Elias sa ilang bahagi ng baryo. Sa huli, umatras ang mga mangkukulam at nangakong babalik. Ngunit sa baryo, may isang tao na lihim na nakikipagkita kay Isabel. Si Kapitan Mariano, ang leader ng baryo. Kung bibigyan mo ako ng kapangyarihan, ibibigay ko sa iyo ang manananggal na si Amara. Anya. At paano ako nakasisigurong sa amin ka nakapanig? Paano mo maibibigay sa akin si Amara? Ako ang pumaslang sa mga magulang ng manananggal na yon at malapit ang loob niya sa akin dahil tinulungan ko siyang makaahon matapos kong lihim na paslangin ng mga magulang niya. Tumawa si Isabel, isang halakhak na yumanig sa hangin. Magaling! Gagawin kitang hari ng baryo. Ang kapalit, dadalhin mo sa akin ang kanyang katawan. Isang gabi, sinalakay ni Isabel at ng kanyang buong hukbo ang baryo. Kasama niya si Kapitan Mariano na nagturo ng daan papasok kung saan walang nakabaong patibong at ritual na ginawa ng albularyong si Elias. Amara! Elias! Wala na kayong matatakbuhan! Sigaw ni Isabel habang naglalagablab ang kanyang mga kamay. Tumayo si Amara sa gitna ng plaza. Nakabuka ang kanyang pakpak. Kung gusto mong sakupin ang baryong to, kailangan mo muna akong patumbahin. Isa kang sumpa. Hindi ka kailanman magiging tao. Kung sumpa man to, ako ang sumpang tatapos sa'yo. Babalik kayo sa impyerno kung saan kayo nanggaling. Mas mauuna kang masunog, albularyo. Nagliyab ang plaza. Sumabog ang mga apoy at halos gumuho ang buong baryo sa tindi ng labanan. Habang nagaganap ang labanan, nakita ni Isabel na walang magiging silbi ang kapitan, kung kaya't isiniwalat nito ang isang lihim para mawala ang atensyon ni Amara sa kanya. Amara, alam mo ba kung sino ang tunay na pumatay sa mga magulang mo? Ang pinakamamahal niyong kapitan ng baryong to. Napatigil si Amara. Tumingin siya kay Kapitan Mariano. Nanginig ang kapitan. Hindi nito inaasahan na tatraydaron siya ng mangkukulam. Hindi totoo yan, Amara. Huwag kang maniwala sa kanya. Nanginginig na sambit ng kapitan. Ngunit nakita ni Amara ang takot at kasinungalingan sa kanyang mga mata.
Sa sobrang galit, sinunggaban ni Amara si Kapitan Mariano. Mas halimo ka pa pala kaysa sa akin. Kaya hindi pala malaman-laman kung sinong pumatay sa mga magulang ko. Ikaw palang pumatay sa kanila. At doon na tumigil ang paghinga nito. Sa huli, nagtulungan si Amara at Elias upang pabagsakin si Isabel. Gumamit si Elias ng mga anting-anting habang sinunggaban ni Amara si Isabel. Inilipad sa ere at inihulog. Nang hindi na yun makatayo dahil sa taas ng pinagbagsakan at dahil sa mga orasyon ni Elias, ay nagkaroon ng pagkakataon si Amara na ibaon ng mga uko niya sa dibdib nito. Hindi mo makukuha ang baryong to, sigaw ni Amara. Ang bangkay ng mga mangkukulam kasama ng kanilang kapitan ay sinunog ng mga taga-baryo. Matapos ang laban, nanatiling malungkot ang mukha ni Amara sa kabila ng pagtanggap sa kanya ng mga taga-baryo. Elias, kahit tinulungan ko ang baryo, hindi ko maikakaila na isa pa rin akong halimaw. Ngumiti si Elias. Kung halimaw ka, isa kang halimaw na nagligtas sa amin. At iyon ang palaging tatatak sa kasaysayan at sa puso naming mga taga-baryo. Sa pagsikat ng araw, muling lumipad si Amara. Dala ang bigat ng kanyang nakaraan. Ngunit may bagong dangal bilang tagapagtanggol ng baryo Santa Elena.